Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Luna ng Kabisayaan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ibabahagi ko na ang karanasan ko sa baryo kung saan naninira ng mga magulang ng asawa ko. Taong 1999, nang mapagpasya namin mag-asawa na pansamantalang doon na muna ako sa bahay ng mga magulang niya, habang nag-iipon pa kami ng pera para sa panganganak ko at para na rin sa pinaplano naming pagpapagawa ng bahay. Buntis ako ng 6 na buwan ng mga panahong ito at pupunta sa ibang bansa ang asawa ko para magtrabaho. Hindi siya panatag na mag-isa lamang ako sa inuupahang bahay namin. Para naman may magtitingin rin umano sa akin at maalagaan ako habang nagbubuntis, lalo na sa oras na manganganak na ako. Tinakot pa ako ng asawa kong gustong-gusto pa naman raw ng aswang ang mga babaeng buntis nun. Mabango raw sa pang-amoy ng mga ito ang buntis at hindi mapigilan ng sariling matakam. Kung kaya't karamihan sa mga inaaswang buntis. Siraulo ka talaga. Pati ba naman ako tatakutin mo sa ganyang klase? Hindi na ako bata, Junior, para matakot. Minsang saad ko sa asawa ko. Natawa naman ang mister ko at nagwikang hindi naman raw siya nananakot. Sadyang totoo lang talaga ang lahat ng mga sinasabi niya. Isa pa, hindi nga raw siya mapalagay kapag mag-isa lamang ako sa bahay at malayo sa mga kamag-anak. Matapos nga naming napagkasundo ang mag-asawa na sa lugar na nila ako manganganak, agad na kaming bumiyahe makalipas ang ilang araw. Nakarating naman kami ng maayos noon. Nasa tahanan na kami ng mga magulang ng asawa ko. Umalis na rin si Junior, papuntang ibang bansa. Hindi naman ako nahirapan at naging malungkot sa bahay. Nandiyan naman ang nanay ni Junior. Kapag may oras ito at walang ginagawa ay palagi ako nitong sinasamahan kapag maglalakad-lakad lalo na sa umaga. Masaya rin siyang kausap at hindi nauubusan ng kwento. Samantalang si Tatay Dulfo naman ay laging walang sa bahay. Nasa bukid dito at nagtatanim ng kung ano-ano. Kami lamang ni Nanay Norma ang naiiwan sa bahay kapag araw. Nag-iisang anak lamang kasi nila ang asawa ko. Kung kaya't masayang-masaya sila na naroroon ako sa bahay nila. Dahil ang tanging kasama lamang nila ay ang pamangkin ni Nanay Norma na si Inday. Sa bawat araw na nagdaan ay palagi rin akong pinapaalalahanin ni Nanay Norman na magsuot ng kulay itim na damit tuwing sasapit ng dapit hapon. Huwag rin daw akong magbusod ng buhok kapag hapon na. At ang pinaka-importante sa lahat, hanggat maaari, at kung wala naman akong kakailanganin sa labas, wag na wag raw akong lumabas na bahay kapag magtatakip silim na o yung palubog na ang araw. Kung sakali man umano na may kakailanganin man akong bilhin o ano paman, iutos ko na lamang raw sa kanya o kaya sa pinsan ni Junior na si Inday. Ito naman ang bibili ng mga gusto kong kainin sa gabi. Ginawan rin ako ng habak ni Nanay Norma. Ayon pa sa kanya, ang habak na binigay niya sa akin ay pangontra umano yon sa mga aswang, maligno, at iba pang nilalang na nababangwan sa sanggol na dinadala ko. Anya pa, kasing bango ng hinog na langka ang sanggol na ipinagbubuntis ko, kaya hindi maiwasang lapitin ako namang hindi kauri. Si tatay naman ay nanguha ng bagakay at sanga ng suhat pagkatapos ay inilagay niya yon sa gilid ng kwarto ko sa labas. Ang iba naman, inilalagay niya sa taas ng bubungan. May konti kasing kaalaman sa pagiging manggagamot si Nanay Norma. May ilang mga tao rin ang lumalapit sa kanya para magpagamot. May mga buntis rin pumupunta sa bahay para humingi ng mga pangontra sa aswang. Pero hindi talaga katulad ng ibang mga gamot na literal na nanggagamot ito o yung dinadagsa ng mga taong nais magpagamot. Kaya naman kahit na papano ay may kaalaman rin siya pagdating sa mga pangontra sa aswang
at sa iba pang mga masamang nilalang. Isa pa, marunong rin siyang magpaanak ng buntis dahil ang kanyang yumaong ina ay isa ring komadrona. Mag-iingat ka palagi, iha. Maraming mga halang yung kaluluwang nagpagala-gala dito sa baryo natin. Puntirya nila mga buntis. Lalong-lalo na yung bagong salta. Paalala sa akin ni Nanay Norma. Sumigunda naman si Inday at nagsabing nakaraan nga lang umano ay may nabalitaan na naman siyang nabiktima ng aswang. Natagpuan naman sa gilid ng sapa ang bangkay ng tao na wakwak ang tiyan nun at halos maubos ng lamang loob. May mga kalmot rin yon sa katawan na parabang nakipagdigmaan muna bago nasawi ang lalaki. Marami ang mga hindi naniniwala at meron din namang naniniwalang aswang ang dumali sa taong yon. Ang sabi-sabi ng mga hindi naniniwala, baka kaaway umano ng lalaki ang pumatay at itinapon lamang yun sa gilid ng sapa. Nagwika naman ang ibang malakas ang paniniwalang aswang ang umatake sa taong yun bago namatay. Wala daw matinong tao ang kayang gumawa ng karumal-dumal na kaganapan. Kaya ikaw ate, kapag lalabas ka ng bahay, sabihin mo sa akin para masamahan kita. Mahirap na baka mapag-interesan ka pa dyan sa labas. Bilin sa akin ni Inday. Ay naku Inday, magtigil-tigil ka yan at baka mahambalos kita nitong bitbit kong walis. Pabiro ko pa. Naniniwala naman ako sa mga usap-usapan tungkol sa aswang. Ayos lang sa akin na isuot ang mga kagamitang ipinapasuot sa akin ni Nanay Norma. Pero pati yung paglabas-labas ko ng bahay, pinaghihigpitan pa rin ako kahit na sa araw naman ako lalabas at hindi sa gabi. Kumbaga, parang kalabisan naman yata yon. Kailangan pa talagang samahan ako ni Inday sa tuwing lumalabas ako ng bahay. Sandaling bumuntong hininga ako bago sinang-ayunan ng sinabi ng binan kong babae. Isang araw noon, nalibadbaran ako sa loob ng bahay. Para kasing ang init-init ng pakiramdam ko. Kahit nakakaligo ko pa lang naman ang mga oras na yon, pinagpapawisan pa rin ako. Naisip ko na siguro'y dala na rin yon ang pagbubuntis ko kaya init na talaga ako sa sarili at nalalagkit ang pawis. Tinanong ako ni Nanay Norma kung ayos lamang ba ako. Gawa nang nakita niya akong parang balisa nun. Panay na rin ang pagpupunas ko ng pawis dahil sa init na nararamdaman. Sinabi ko kay Nay Norma na naiinitan ako kaya hindi ako mapalagay. Naligo ako pero wala pa rin. Nay, pwede bang maglakad-lakad na muna ako sa labas ng bahay? 3:00 pa lang naman eh. Hindi naman ako lalayo. Pumayag naman si Nanay kaso magpasama umano ako kay Inday para may makakausap ako habang naglalakad-lakad sa labas nun. Tinawag na nito ang pinsan ng asawa ko. Tatanggi pa sana ako at sabihin huwag na akong samahan pero huli na. Nakita ko nang nagmamadali ng lumabas ng kusina si Inday kahit na may mga bula pa ng sabon ng kamay at halos maligo na sa pawis nun. Ayun na nga, sinabi ni Nanay na samahan ako nito ni Inday. Magpahangin umano muna kami. Pero umuwi din umano kami bago mag-5 ng hapon. Para namang kitikiting tinapunan ng mainit na tubig si Inday nun. Dahil malaki ang pagkakangisi nito at hindi mapalagay. Sabay nagsabing sandali lamang at magpapalit lamang siya ng damit at maghuhugas na rin ng kamay. Sa labas ko na po ng bahay hintayin si Inday, Nay. Sabi ko. Na makita kong tumango ang biyanan ko ay bilang tugon. Naglakad na ako palabas ng bahay. Paglabas, may nakita akong matandang babae. Sa labas ng bakuran. Nakangisi ito. Kinakawayan ako na parabang tinatawag at pinapalapit. Hindi ko naman kilala ang matandag yon, kaya't wala akong idea kung bakit niya ako kinakawayan. Pero makaraan ang ilang saglit. Patuloy pa rin ito sa pagkaway. Sinamahan pa ng paggalaw ng ulo nito na tila ba sadyang pinapalapit talaga ako. Sa kakatingin ko sa kanya, Sir Seth,
Ng mga sandaling yon, hindi ko namamalayang dahan-dahan na pala akong naglakad papalapit sa kinaroroonan ng matanda. Pero noong ilang hakbang na lamang ako mula sa kinatatayuan nito, napahawak ako sa tiyan ko. Naramdaman ko ang paglikot ng ipinagbubuntis ko nun. Yun bang parang bigla-biglang sumipa yung sanggol na nasa sinapupunan ko. Medyo nakaramdam rin ako ng pamamanid sa balakang. Kaya agad na ako napahawak sa bakurang yari sa kawayan. Ilang beses kong pinikit ang mga mata at hinimas na marahan ng tiyan nang sa ganoon ay mawala ang pananakit. Nung medyo maayos ng pakiramdam ko, napahinga ako ng maluwag. Pero ilang saglit lang ay gayon na lamang ang gulat ko at kamuntikan pa akong matumba mula sa pagkatayo. Dahil sa biglaang paglapit sa akin ng matandang kumakaway kanina. Grabe naman kay Manang. Nakakagulat naman ho kayo. Bigla-bigla po kayong sumusulpot sa tabi ko. Ngumisi lamang ang matanda sa akin. Kapag ko ay mas lalo pa siyang lumapit at walang sabi-sabing hinawakan ng tiyan ko't hinimas. Hindi nakaligtas sa pang-amoy ko ang masangsang at napakabahong samyu na nanggagaling sa matanda. Malagkit rin yung buhok nito na para bang ilang linggong hindi naligo. Idagdag pa ang sira-sira at nangingitim na mga ngipin niya na parang hindi man lamang nito naisipang magsipilyo kahit na isang beses noon. Tigil ang hiningang napasingap ako at para bang panandalian akong naistatwa sa kinatatayuan. Dahil sa kahit anong pilit kong igalaw ang sariling katawan, hindi ko yung magawa-gawa. Kinabahan na ako ng mga sandaling yon at inisip na baka may gawing hindi maganda sa akin o sa ipinagbubuntis kong sanggol ang matandang nasa harapan ko. Anong ginagawa mo, Manang? Hindi ko maigalaw yung katawan ko. Bago ka lang dito, ano? Ngayon lang kasi kita nakita. Tanong ng matanda. Umuo naman ako. Pigil hininga ako noon. Huwag ko lamang malanghap ang napakabawang hininga ng matanda. Kakaibang pagkakangisi niya. Patuloy na hinihimas ang tiyan ko. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya at bakit hinahawakan niyang tiyan ko na yon. Sabi niya, huwag daw akong matakot. Wala naman daw siyang ginagawang hindi maganda. Gusto niya lamang umanong malaman kung malusog ba ang dinadala kong sanggol. Pilit kong ikinagalaw ang kamay ko para hawiin ang kamay ng matandang yon. Pero kahit anong gawin ko, wala talaga. Hindi ko maigalaw-galaw ang katawan ko o kahit ang kamay ko man lang. Ilang sandali pa'y nagulat naman ako nang biglang may sumigaw ng malakas mula sa bakuran ng bahay. Pagkarinig ko ng sigaw na yon, saka ko na naigalaw ang katawan ko. Paglingon ko'y nakita ko si Nanay Norma. Nagmamadaling maglakad papalapit sa akin. Galit na galit. Mariana, may mangyari lang na hindi maganda sa anak at apo ko. Pakakatandaan mong ako'y makakalaban mong gurang ka. Umalis ka riyan. Huwag ka mag-iiwan ng marka. Sigaw ni Nanay, habang hindi maganda ugagang naglakad papalapit sa akin noon. Nakita kong biglang nataranta ang matandang nasa harapan ko. Walang sabi-sabing nagmamadali ng maglakad palayo na halos tumakbo na nga ito. Huwag lang itong maabutan ng biyenan ko. Takang-taka ko sa mga nangyari noon. Kung anong ibig sabihin ng biyenan ko. Bakit niya pinagbabantaan ang matanda't bakit parang galit na galit siya dito? Nasa isip ko pa. Siguro dating may alitan ng dalawa kaya ganun na lamang ang galit na nararamdaman ng biyenan ko noon. Nang makalapit na sa akin si Nanay Norma, hinayaan na niya akong pumasok sa loob ng bahay. Tinanong niya pa ako kung ayos lamang ba umano ako at may ginawa daw ba sa akin na hindi maganda ang matandang yon. Para hindi na siya mag-alala pa, tumango ako at sinabi sa kanyang ayos lang ako. Wala namang ginawa sa akin yung matanda.
kaya't huwag siya mag-alala. Tinanong ko kay Nanay Norma kung bakit parang galit na galit siya doon sa matandang yon. Sandaling natigilan ang biyanan ko bago nagsalitang wala umano yon. Huwag ko na lang umanong intindihin ang naging reaksyon niya kanina. Nabigla lang siya gawa ng nakita niyang hinawakan ng matandang yan ang tiyan ko. Bakit nilapitan ka ng gurang na yun basta-basta? Suot mo ba yung habak na binigay ko sa'yo? Saglit akong natigilan at kinapa ang habak sa bewang ko. Nakalimutan kong isuot yon. Bumuntong hininga ang binan ko at nagwikang kaya pala nalapitan ako ng matanda dahil hindi ko nga umano suot ang habak na binigay niya. Pinayuhan niya pa akong sa susunod ay huwag ko raw kalimutang isuot palagi ang binigay niya niyon. Pangontra yon sa mga malaing ginawa o yung mga masasamang kung anong mga pakay sa akin. Hindi ako malalapitan ng mga tao o nilalang na may masamang banta sa buhay ko at sa sanggol na dinadala ko. Muli ay humingi ako ng tawad sa biyanan ko. Hindi ko naman talaga sinasadyang makalimutan isuot ang pangontrang binigay niya. Kahit na mahina lamang ang boses ng biyanan ko nung magsalita ito ay rinig kong sinabi niyang may kalalagyan raw sa kanyang matanda kanina. Ang lakas umano ng loob nitong lapitan ako. Gayong nakikita naman raw ng matandang yon na may marka ko na manggagamot sa katawan. Naguguluhan man ang isipan ko sa pinagsasabi ng binan ko. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon na usisain ito. Hinayaan ko na lamang siya sa kung ano ang sasabihin niya. Nang makapasok na kami ng bahay, ay siyang paglabas naman ni Inday sa silid nito at bis na. Plakada pang pagmumukha na akala mo'y may sasaliyang sagala. Nakangisi pa itong nagsabing umalis na raw kami. Pinandilatan naman siya ng mga mata ni nanay at sinabihang hindi na matutuloy ang pag-alis namin. Nanay Norma naman kung kailan bis na ako saka ka naman nagsabing hindi kami matutuloy. Padabugbang saad ni Inday na para bang nagtatampo. Hindi na pinansin ni Nanay Norma ang kartya ni Inday. Salipay ako ang hinarap niya at inutusang maligo at magpalit ng damit. Pagkatapos ko raw maligo ay ibigay ko sa kanya ang damit na pinaghubaran. Tinanong ko siya kung bakit nun. Gayong kakaligo ko lang kanina. Maligo na lamang daw ako. Sundin ko na lang umano ang utos niya dahil para din sa akin umano yon. Hindi na ako kumontra pa dito. Sinunod ko siya. Nang matapos na akong makaligo, gaya ng sinabi niya ay binigay ko sa kanya ang pinaghubaran ko. Matapos niyang kunin ang damit na yon, bumalik na ako sa silid para magpahinga. Medyo nakaramdam ako ng kaginhawaan at antok matapos maligo. Bago ako pumasok sa loob ng kwarto, narinig ko pang binilinan ako ni Nanay Norma na isara kong bintana ng kwarto kung sakali mang iidlip ako nun. Nung una, nakaupo lamang ako habang nakatanaw sa labas ng bahay mula sa bintana. Hapon na yon, naisip kong wag nang umidlip dahil baka hindi na naman ako mamaya makakatulog kapag umidlip pa ako. Sa katagalan ng pagsusuklay ko habang namimintana, bigla akong inantok. Kung kaya't humiga na ako at ipinikit ang mga mata. Ang bala ko noon ay ipikit lang ang mga mata at hindi talaga ako matutulog. Kaya hindi ko sinara ang bintana. Hinayaan ko lang yung nakabukas. Pero habang lumilipas ang ilang minuto, ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang mahina pero sunod-sunod na pagyugyug sa balikat ko noon. Pagdilat ko ng mga mata ko, nakita ko si Inday. Madilim na pala. Sinabi nitong bumangon na ako at kakain na raw kami. Anong oras na ba? Mag-aalas 7 na po. Matutulog ka pala, Ate Luna, bakit hinayaan mong nakabukas yung bintana? Buti na lang naisipan kong puntahan kita dito sa kwarto mo para gisingin. Baka mamaya mapasok ka ng kung sino o ano dyan. Humingi ako ng tawad kay Inday at ipinaliwanag na hindi ko na malayang nakatulog na pala ako.
Tumango lamang ang pinsan ng asawa ko pagkatapos ay sinabihan niya akong sumunod na lamang sa kanya sa kusina. Naroroon naman ang biyanan ko at ako na lamang hinihintay para makakain. Humingi ako ng tawad sa biyanan ko dahil nakaidlip ako at hindi ko namalayan ng oras. Tumango lamang ang biyanan kong lalaki samantalang si Nanay Norma naman. Sinabihan akong kumain na. Habang nasa hapag, narinig ko ang pinag-uusapan nila. Tungkol yon sa buntis na inaswang sa Karatig Baryo. Nakuna naman ang buntis at malakas ang kutob ng mga taga-baryo na ang matandang si Mariana ang bumiktima sa sanggol na yon. Nang marinig ko ang pangalang Mariana, naalala ko matanda kaninang hapon. Kapareho kasi ng pangalan ng pinagkwentuhan nilang pangalang binanggit ni Nanay doon sa matanda. Napatanong ako kung iisa lamang ba yung Marianang sinasabi ni Tatay Dulfo at yung Mariana na binanggit kanina ni Nanay. Saglit na nagkatinginan ng mga binan ko. Napakunot ng noo si Tatay Dulfo na tinanong ako kung nakilala o nakausap ko ba raw ang Mariana na tinutukoy niya. Bago pa man ako makasagot ay si Nanay Norma nang nagsabi nun. Isinalaysay niya kay Tatay Dulfo ang tungkol sa nangyari kanina. Pero agad niyang sinabihan si Tatay Dulfo na huwag na itong mag-alala dahil ginawan niya na ng paraan ng sa ganon. Ligtas kaming dalawa ng anak ko. Tiningnan ako ni Tatay Dulfo at sinabihang ang matandang tinutukoy niya at ang matandang sinasabi ko, iisa lang. Lingid sa aking kaalaman, nahakahakang aswang para sa baryo ang matandang yon. Mahilig umano yung pumasok sa kung saan saang baryo para mambiktima ng mga buntis, dayuhan, at mga may sakit. Yun ay usap-usapan lang naman. Wala pang nakakapagpatunay na ang matandang yun talagang dahilan ng mga kaganapang hindi ka panipaniwala dito sa lugar natin. Hanya ni Tatay. Kaya naging mahigpit ako sa iyo, Iha, at sobra-sobra kitang pinag-iingat. Ayoko may mangyari sa hindi maganda at sa magiging apo ko. Dagdag namang saad ni Nanay Norma. Nakaramdam ako ng kaba matapos kong marinig ang mga sinabi nila. Siya, huwag na nating pag-usapan yung tungkol sa aswang. Bilisan na natin kumain para makapagpahangin tayo sa balkonahe. Naiinitan ako sabi ni Tatay. Natuon na nga sa pagkain ng atensyon namin. Matapos kong kumain ay tinulungan ko na muna si Inday na maglinis ng kusina. Samantalang ang mga binan ko ay pumunta sa balkonahe para magpahangin. Nung kaming dalawa na lamang ni Inday, tinanong ko siya tungkol sa matandang si Mariana. Tinanong ko siya kung totoo ba talagang aswang ang matandang yon at ano-ano ang mga nabalitaan niya tungkol dito. Paano nasabi ng mga kababaryo na ito ay isang aswang? Ayon kay Inday, nag-umpisa ang paghihinalang aswang si Mariana. Ilang taon na ang nakalipas nang may makakita sa matandang may nilalantakang hilaw na karne sa paanan ng gubat. Madaling araw umano yon. Isa sa mga kababaryo nila na si Mang Pablo ang maagang umakyat ng bundok at ang tatahaking daan ni Mang Pablo, parte ng kagubatan. Nung malapit na umano si Mang Pablo sa paanan ng kagubatang yon, ay nakarinig siya ng mahihinang pag-angil na para bang asong nanginginain o yung may kumakain tapos may nakaabang na isa pang asong nakahandang agawin ng pagkain nito. Sa una, hinayaan lamang yun ng matanda. Ang buong akala niya kasi ay hayop lamang yon. Pero mga ilang hakbang pa ang ginawa ng matanda. May namataan siyang dalagang buhaghagang buhok na nakasalampak sa lupa at parang may ginagawang kung ano't sa palagay niya ay nanggaling sa babaeng yon ang boses na naririnig niya. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Mang Pablo. Kaya naman dahan-dahan umano itong lumapit sa may puno ng niyog. Nagkubli ito habang hindi inaalis ang tingin sa babae. Makaraan lamang ang ilang sandali.
Sa hindi inaasahan, biglang lumingon sa gawin niya ang babae. Kwento pa nga ni Mang Pablo, halos hindi umano ito makapaniwala sa mga nakita. Dahil sa ang inaakala niyang dalagang nakatalikod, isa pala yung matanda. At yun ay walang iba kundi si Mariana. Sobrang nakakatakot ang pagmumukha ng matandang si Mariana. Nakamulagat ang mga matang namumula habang nanlilimahid sa pulang likido ang pagmumukha nito. Sa paningin ni Mang Pablo ay parang nababaliw ng matanda, o kaya ay sinapian ng demonyong walang tigil sa paglantak ng hilaw na karne. Dahil sa takot na nararamdaman ni Mang Pablo, kumaripas siya ng takbo pabalik sa baryo. Wala siyang pakialam umano kung maganda hubad-hubad man ang suot niyang tsinelas. Habang nananakbo ay nararamdaman niyang parang may humahabol umano sa kanya. Nakakarinig na rin siya ng kakaibang pag-angil at nakakapangilabot umano yung pakinggan. Nang makita niyang may gising ng tao ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pang humingi ng tulong dito. Agad na sinabi ang tungkol sa mga nakikita niya. Binanggit niya rin na isa umanong aswang ang matandang si Mariana. Sa kadahilan ng walang matinong tao o nasa katinoang pag-iisip ang kayang kumain ng bangkay ng hayop. Naniwala naman umano kay Mang Pablo ang taong nilapitan nito. Agaran nga nilang binalikan ang sinabi niyang aswang. Pero nang marating na nila ang paanan ng bundok, tanging lasog-lasog na bangkay ng hayop na lamang ang naabutan nila noon. Wala na doon ang matanda. Simula noon ay kumalat na nga sa baryo ang tungkol sa ginawa ng matandang si Mariana. Naging bantog na itong aswang at kinatatakutan ng mga kabataan. Tinanong ko si Inday kung wala bang pamilya si Mariana. Gawa ng baka may sayad lamang sa utak yung matanda kung kaya't nagawa niyang kumain ng ganon. Tsaka bakit nga ganon? Bakit hinayaan siya ng pamilya niyang kumain ng hilaw? Ayon kay Inday, wala umanong nakakaalam kung nasaan ang pamilya ni Mariana. Mag-isa lang kasi umanong dumating ito sa baryo. Naawa ko dun imbis na matakot kay Mariana, Sir Seth. Napapaisip na kung totoo man ang sinabi ni Inday na nakita ng isa sa mga kapitbahay na kumain nga ng bangkay ng hayop ang matanda. Paniwalang paniwala ako na may problema ito sa pag-iisip. At siguro, nalipasan din ito ng gutom. Matapos naming maglinis ni Inday sa kusina, nakarinig ako ng tunog sa labas ng bahay. Para bang may mga pakpak ang sunod-sunod na pumagaspas pa itaas. Sandaling natigilan ako sa ginagawa at napatingin kay Inday noon. Ate, narinig mo ba yon? Kabadong tanong ni Inday sa akin at nagwikang bigla daw siyang kinabahan. Narinig ko yon. Wala lang yun. Halika na. Puntahan na natin sila nanay sa balkonahe. Aya ko sa kanya. Sa totoo lang, maging ako man nung marinig ko ang sunod-sunod na pagaspas ng mga pakpak. Kinabahan ako. Naglakad na nga kami ni Inday papunta sa balkonahe. Pero bago pa man kami makarating, sumigaw si Nanay Norma na wag raw kaming lumapit sa kanya. Nagtanong ako kung bakit. Hindi sumagot ang binan ko. Salip ay mabilis siyang naglakad papasok sa bahay at kinuha ang itak nun. Ang lakas naman ng loob na yan. Sa tingin mo ba'y makakalapit ka rito sa bahay? Saglit na wika ng binan kong babae. At isa-isang tiningnan ng mga pangontrang nakasabit. Aswang ho? Tanong ko. Tiningnan ako ni Nanay Norma bago nagsabing nanggagaling umano sa aswang ang ingay na naririnig namin. Ang buong akala siguro ng nilalang na yon ay makakapasok ito sa loob ng bahay at makuha ang nais nitong biktimahin. Sinasabi ko na nga ba? Binalaan ko na yung aswang na yon. Abay talagang naghanap ng sakit sa katawan. Ayon pa kay Nanay nun. Walang ano-ano ay kinuha ni Tatay Dulfo ang itak na hawak ni Nanay Norma.
Mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Pipigilan pa sana ito ng biyenan kong babae pero huli na. Tuluyan nang nakalabas ang biyenan kong lalaki at buong tapang na hinamon ng kung sino mang nanggugulo sa bahay namin noon. Napamura na lamang ang biyenan kong babae. Matigas suman ang ulo ni Tatay Dulfo. Magsasalita sana ako pero muli na naman akong nakarinig ng malakas na pag-angil sa labas ng bahay. Kung kaya naman ay mabilis na akong lumapit sa may bintana. Bahagyang sinilip kung saan nanggagaling ang ingay na naririnig ko noon. Sa pagsilip ko nga, Sir Seth, kitang-kita kong mula sa siwang ang isang napakapangit na nilalang na nakikipagharap kay Tatay Dulfo. Pusturang babaeng nanlilimahid sa langis ang nilalang na yon. At gaya ng sinabi ni Inday sa akin, tungkol sa kung paanong nakita sa nakakatangot na wangis ang matandang si Mariana, ganun na ganun rin ang itsura ng nakita ko. Takot na takot akong napahawak sa bibig ko habang pinagmamasdan kung paano makipaglaban ng biyenan kong lalaki, alang-alang sa apo niyang nasa sinapupunan kong pinag-iinteresan ng matanda. Sa bawat pagdampa nito sa biyenan ko ay siyang pagsugod naman ni tatay habang nakaatang ang itak na hawak. Dahilan para matamaan niyang nilalang na yon. Anong akala mo sa amin, ha? Mga pipitsuging tao lang. Nakakalimutan mo yatang manggagamot yung asawa ko. Yung hawak-hawak pala na itak ni Tatay Dulfo nun, may pangontrang nilagay si nanay. Hindi umano gagaling ang sugat pag tinamaan. Habang nangyayari yon, ramdam kong nangangalay na mga tuhod ko at medyo kumirot na rin ang tiyan ko. Siguro, dahil yun sa mga nakita kong kakilakilabot. Agaran akong hinatak ni Nanay Norma na parang may inusal ito sandali at inihip sa akin. Maya-maya guminhawa ng konti ang pakiramdam ko noon. Sinabihan niya akong wag nang sumilip at baka mapano pa ako. Iginawi niya akong paupo. Inutusan si Inday na kumuha ng tubig. Ilang minutong nakalipas, tumahimik ang buong paligid noon. Hindi naman nagtagal ay pumasok na si Tatay Dulfo. Hinihingal ito at sinabing nakatakas umano ang nilalang. Pagkatapos noon ay sinigurado naming sarado lahat ng pintuan. At nang maging maayos ng lahat ay pinasok nila ako sa kwarto para makapagpahinga. Sumunod na araw, nabalitaan namin, Sir Seth. Patay na umano ang matandang si Mariana. Marami yung sugat sa katawan pero walang makakapagtukoy kung sino ang pumatay. Nung kinatanghalian naman ay sinabi ng kapitan na may kumuha raw ng bangkay at mukhang anak umano yata ng matandang si Mariana ang kumuha nun. Narinig ko naman ang usap-usapan ng ibang nagpapasalamat. Wala na umanong aswang sa baryo. Kung sino man raw ang dumali sa matanda, lubos nila yung ipinagpapasalamat. Sa pagdaan ng mga buwan, patuloy yung pagpoprotekta nila nanay, Inday at tatay sa akin. Hanggang sa maipanganak ko ang aming panganay. Makalipas pang ilang buwan ay umuwi ang aking mister. Magmula noon, Sir Seth, wala nang pagpaparamdam ng aswang sa lugar. Nakikinig na rin ako sa aking mga magulang, sa aking mga binan. Lalo na kapag nagbubuntis ako.